Alright, magandang umaga po sa bawat isa. Kamusta po muli ang bawat isa sa isang linggo na naman po na nakalipas? I hope and pray na tayo po ay may kasiyahan sa ating puso. Ano man po yung mga pagsubok sa buhay. At I hope and pray that we are excited to worship the Lord together every time na nandito po tayo. So this morning ay mag-aral tayo ng Word of God. Ating pong basahin po muli yung passage. Pero ang basahin ko naman po this time ay yung verses 1 to 7 lang po muna dahil padadaanan naman po natin lahat. No? So please open your Bibles with me in the book of John chapter 11 verses 1 to 7. The Word of God says, "Now a man was sick, Lazarus from Bethany, the village of Mary and her sister Martha. Mary was the one who anointed the Lord with perfume and wiped his feet with her hair, and it was her brother Lazarus who was sick. So the sisters sent a message to him, 'Lord, the one you love is sick.' When Jesus heard it, he said, 'The sickness will not end in death, but is for the glory of God, so that the Son of God may be glorified through it.' Now Jesus loved Martha, her sister, and Lazarus. So when he heard that he was sick, he stayed 2 more days in the place where he was. Then after that, he said to the disciples, 'Let's go to Judea again.'" Let us pray. Opo, Ama, salamat po muli sa isa na namang pagkakataon na makapag-aral po kami ng iyong buhay na salita. Patuloy po namin kinikilala ang aming kawalan ng kakayanan, Lord, na maunawaan ito. Ngunit salamat sapagkat nariyan ng Banal na Espiritu na siyang magtuturo, mag-enable po sa amin. And that is our prayer this morning, that you will help us, Lord, to appreciate and understand your precious word. Tulungan mo po ang iyong lingkod at patnubayan mo po ang iyong mga anak. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, ito po ang panalangin. Amen. Amen. So ngayon po ay pagpapatuloy natin ang ating continuation sa ating pong series sa 7 I ams ni Jesus in the Gospel of John. Nga lang po, si Kuya Bert ay nagre-request na kunin daw po niya yung isa. So yung pang-anim, bigay po natin kay Kuya Bert yung pang-anim sa kanyang preaching. At siguro yung pang-7 na lang po yung isusunod ko po dito. So nandito na po tayo sa pang-5. At para po magkaroon tayo ng background, again, what's happening po sa ating passage, tingnan po natin ito kung paanong number 1, ay inintroduce po yung mga main characters. At diyan po yung unang-una nating makikita. First letter R, the request in chapter 11, verses 1 to 3. So nabasa na po natin yung verses 1 to 3. At unang-una po nating manonote dito ay yung pagkakaroon po ng close relationship ni Jesus kay Mary, kay Martha, at saka po kay Lazarus. At ito ay nagpapatotoo ng pagiging totoong human ni Jesus Christ. Yung kanyang total normal human life na meron siyang mga colleagues, meron siyang mga kaibigan na kung saan ay naging malapit sa kanya nung siya po ay nandito pa sa ibabaw ng mundo. So sabi po dito, si Lazarus ay dinidescribe as someone beloved by Jesus. So kung pag-aaralan po natin sa original, ang salitang ginamit po dyan ay phileo. At yan po ay nag-e-express ng brotherly love. Pero mapapansin din po natin na nung binanggit na po at in-include si Mary and Martha in chapter 11 verse 5, sinabi rin po doon na sila ay directly loved by Jesus. Included din po dyan si Lazarus sa pagkaka-mention po sa verse 5. Pero mapapansin po natin yung pagpapalit ng salita na ginamit. Sa English, hindi po siya halata kasi parang parehas lang yung beloved, referring to Lazarus, at saka yung word na loved by Jesus, referring sa kanilang tatlong magkakapatid. Pero yung pangalawang salita na ginamit po dyan ay ang salitang agape naman po. No? So yung pagpapakita ng unconditional love. Ibig sabihin, binibigyan ng diin kung gaano ka-close sila Mary, Martha, and Lazarus kay Jesus Christ noong mga panahon na iyon. Pero hindi lamang po sila close kay Jesus kasi pag binasa po natin yung chapter 11, verse 11, binanggit din po ni Jesus, referring to the disciples, na ang tatlong ito ay kanilang mga kaibigan. Okay? So meron po ditong magandang samahan na nangyayari, pero hindi na po pinaliwanag paano sila naging close
or hindi na rin po pinaliwanag yung binanggit sa verse 1 kung ano yung naging sakit ni Lazarus na nauwi po sa kanyang kamatayan. Pero nung mga panahon po ni Jesus, ilan sa mga fatal disease po na talagang nakakamatay ay it could be tuberculosis or leprosy. So other than that, hindi ko po alam kung may iba pang cause ng na pwedeng maging kamatayan nung time na yon. But still, we will stick to the Word of God na wala pong binanggit na kung ano mang specific na sickness ni Lazarus. Sufficient na sinabi na meron siyang sakit na kung saan eventually ay nauwi po sa kamatayan. At dito po natin ma-appreciate how simply nililid tayo nung story doon sa pinakang gusto niyang bigyan ng diin. Something that is about to happen, something na binibigyang highlight para mas mabigyang highlight pa yung mas mahalagang bagay. So hindi ko po muna babanggitin, pero papunta po tayo doon. So that's our point number 1. Ang bilis po, matatapos tayo agad. That's first letter R, yung request. So kasi mahaba po ito, chapter 11, 1 to 45 po ito. So next letter R po natin is the response. So binigay yung request kay Jesus na ang iyong kaibigan na si Lazarus ay may karamdaman. Sana ay, hindi sinabi doon na sana pumunta ka, pero by implication, bilang magkakaibigan na close, meron silang expectation na pupunta si Jesus para pagalingin ang kanilang kaibigan. Pero observe natin, papaano po tumugon si Jesus Christ. In chapter 11, verse 4, so that's first letter D, first subpoint, Jesus delivered the purpose of Lazarus' sickness. So sinabi po ni Jesus dito, ano yung dahilan ng pagkakaroon o para saan ito pong pagkakaroon ng sakit ni Lazarus. Sabi niya, this sickness is not unto death. Tapos sabi niya, but for the glory of God, that the Son of God might be glorified thereby. So, it is just amazing and comforting to know that Jesus is our omniscient God. Sabihin, alam niya po lahat ng bagay na nagaganap po sa ating buhay. Alam niya yung specific na purposes, kung bakit yung mga specific struggles, pagsubok ng ating buhay ay atin pong nararanasan. At higit sa lahat, ma-appreciate natin dito na marami palang mga bagay, in fact, lahat ng mga bagay po sa ating buhay ay pinahihintulutan ng Panginoon na mapangyari para sa ikaluluwalhati ng kanyang pangalan. Unconsciously, maraming pagkakataon, hindi po tayo aware doon. Kasi minsan, kapag nagkaroon na tayo ng problema, doon na tayo nakatutok. Kinakain na tayo ng problema at napupuno na tayo ng anxiety. Pero bilang mga anak ng Panginoon, nami-miss natin yung point na kung saan yung palang lahat, literally, as in everything na nararanasan natin sa ating buhay, ay meron pong dakilang layunin ng Panginoon para siya ay mapaluwalhatian. In their case, yung karamdaman po ni Lazarus ang ginamit ng Panginoon para siya ay mapaluwalhatian. But if I were to ask you this morning, kapatid, ano yung mga bagay na pinahihintulutan ng Panginoon na mangyari sa iyo ngayon? Ano po itong mga bagay na nasa isip natin? Lord, sana wala na lang itong mga bagay na ito. Kasi tingin ko mas magiging maganda ang buhay, mas maluluwalhati kita kung smooth ang takbo ng buhay ko. Kung wala ang sakit na ito, kung wala ang paghihirap na ito, kung wala ang problema na ito, tingin ko, Lord, mas mag-glorify kita. Di ba marami po tayong mga ganyan sa ating isipan? Pero dito po pala, ipinapakita sa atin sa simula pa lang ng talata na minsan mas maging tama yung panalangin natin. Instead of, Lord, sana mawala na agad to, which is, of course, ayaw naman natin na may problema tayo, pero as we mature in our faith, ma-appreciate natin na even yung mga problem na pinapahintulutan ng Lord, merong purpose. At we should rather pray na, Lord, right now, malabo po sa akin, hindi ko po talaga makita ano yung purpose nito. But I know meron tong magandang layunin para ikaw ay mapaluwalhatian. So sa amin din pong family, meron kaming matagal ng problema na naging question din yon sa akin. Lord, I really don't know why this is happening to us right now. Pero one thing is sure, and I always reassure yung aking mga kapatid na kung bakit yun ay pinagdadaanan namin, something private that hindi po namin ma-share. Pero we know
na merong purpose ang Panginoon. And little by little, ipinapakita niya ng Panginoon kung ano yung layunin niya para mas mapaluwalhatian siya. I think for one, na na-discover ko, sa pamamagitan ng problem na yon, somehow, mas naging close kaming magkakapatid, mas naging intact kami para makapagtulungan. Kasi nung wala pa po yung problem na yon, I remember nung time na nasa ESCAS ako, tas even si Joshua din nung time na yun nasa ESCAS, hindi kami ganun hindi nga kami nakapag-lunch together ata, yung mga panahong nag-aaral siya, tas ako nagtatrabaho doon. So parang hindi na kami ganun ka-close. So that's one thing I discover. Mas naluluwalhati ang Panginoon kapag bilang magkakapatid, intact kami. At ginamit ng Lord yung pinagdadaanan naming suliranin para po mapangyari yun. Isa pa lang yun sa napakarami naging blessing nung pagsubok na pinahintulutan ng Panginoon. So again, I don't know kung ano po yung pinagdadaanan natin right now, but rest assured, gagamitin niya ng Panginoon para sa kanyang kaluwalhatian. At yun ang ipanalangin natin. At napakasarap ma-discover kung ano po yung purpose nun. So nakita natin dito how deliberately sinabi ni Jesus yung layunin ng pagkakasakit ni Lazarus. That God allowed certain things in our life to happen because through that clearly, God will be more glorified. And later on, sa story na to, discover po natin paano kaya nag-glorify ang Panginoon through Lazarus' sickness. Number 2, or letter B, the delay, or Jesus delayed His coming in verse 5. So sabi po dyan, when He had heard therefore that He was sick, He abode 2 days, still in the same place where He was. So interesting, kasi normally po sa atin, pag meron tayong mga kamag-anak na may sakit, di ba po, minsan nagkukumahog tayo, lalong-lalo na, parang nung time na si Zoe, di ba, nung ano nga tawag doon, yung madi-dehydrate, parang ganyan, talagang nagpupuri sila Riel and Pastor Peter dahil yung provision ng Lord, may tricycle agad sa labas, talagang nakapunta sila sa ospital. Nagkukumahog tayo pag may mga kamag-anak tayo na meron pong may sakit. Pero at this point in time, napaka-close ni Jesus kina Lazarus, Mary, and Martha, pero sabi doon, nanatili pa siya ng 2 araw. And there is a question sa atin, bakit kaya dinelay ni Jesus yung pagpunta niya? Kaiba sa common response na ginagawa ng mga tao kapag merong mga malalapit sa atin na may sakit. So later on, ipinakita po ng Panginoon na meron pala siyang mahalagang lesson na itinuturo. And that is, God's delays are not always denials. May mga bagay na kung saan ay hindi agad na pangyayari sa ating buhay, but it doesn't mean na hindi ito papahintulutan ng atin pong Panginoon. May mga bagay po pala talaga na on purpose ay hindi agad tinutugon ng Panginoon based on our expectation. Kasi po, di ba, when we pray, lagi tayong hindi natin maiiwasan, human as we are, we always base our prayer sa ating expectation. Kaya ka nagpe-pray, meron kang expectation. Pero makikita natin dito na perfect yung timeline ni Lord. Kaya meron man tayong mga expectations, dapat po pag nagpe-pray tayo, mas manangan tayo sa kalooban ng Panginoon. Na anuman yung mangyari, meron at merong magandang layunin at ginagawa ang Panginoon sa atin pong buhay. And this is a comfort sa atin, yung mga singles na nandito ngayong umaga, no? May mga delays po ba sa atin? Comfort po ito sa atin. Kasi it could mean merong ginagawa pa ang Panginoon to mold us. But it could also mean na hindi rin po talaga. So hindi natin alam exactly kung paano, no? Time will tell. Yung perfect timing ng Lord ang magsasabi. Pero ang pinakamahalaga po dito, magtiwala tayo ng buong puso at magpasakop tayo sa kalooban ng ating Panginoon. At doon mo matatanggap at mararamdaman yung tunay na kapayapaan sa iyong puso. Parang na-miss niyo yung part na yun. So, yan, yung mga denials, yung mga delays, gagamitin po yan ng Panginoon para mas mag-glorify po siya. So, letter C, verses 7 to 10, makikita natin dyan yung another letter D, which is the danger. So, sabi ni Jesus, sige, bumalik tayo sa pumunta ulit tayo sa Judea. Bakit kaya danger po yung sinabi dito? Kasi pansinin natin, in verse 8, pinaalala ng mga disciples kay Jesus Christ na, wait lang Jesus, babalik tayo sa Judea? Naalala nyo na makailang ulit, tinangka ng mga Jewish authority na ikaw ay pagbabatuhin o kaya ay patayin. So aware yung mga disciples dun sa danger na maaaring kaharapin ni Jesus and even sila bilang tagasunod ni Jesus kung babalik sila sa lugar na iyon.
Pero one thing is kapansin-pansin po dito. Paano tumugon si Jesus Christ? Instead na matakot siya sa kamatayan, mas nag-focus po siya na bigyan ng diin yung kanyang mga gawain pa na dapat ma-accomplish. So kaya yun po yung naging sagot dyan ni Jesus Christ. No? Sabi niya dyan, are there not 12 hours in the day? If anyone walk in the day, he stumbleth not, because he seeth the light, referring to Jesus of this world. But if a man walk in the night, he stumbleth, because there is no light in him. So ito po ay comforting statement din po sa mga disciples at this point in time, na kung saan ay sinasabi ni Jesus, as long as they are with Jesus, the light of the world, they will not stumble. Wala kayong dapat na ikatakot sa mga oras na yon. Kasi hindi pa rin oras nung kanila pong magiging mga sufferings. No? Alam natin na even yung mga disciples, yung mga apostles si Jesus, eventually nag-suffer din sila, pero not at this point in time na natatakot sila na pag bumalik tayo doon, Jesus, ano ang gagawin nila sa atin? So, sabi ni Jesus, huwag kayong mangamba. Mag-focus tayo na gawin yung ipinapagawa ng Diyos Ama sa atin habang may natitira pa tayong oras. Dahil patungo tayo dun sa final day na tinakda ng Panginoon para siya po ay ipako doon sa krus ng Kalbaryo. So, mapapansin po natin dito na consistent yung leading nung story towards the topic of death. Di po ba? So, una, yung sickness ni Lazarus, papunta sa death. Yung danger na kinakatakutan ng mga apostles, death din po yung binibigyan ng diin dito. Pero makikita natin how Jesus will show to them that for him, death is not really a dilemma that he should be afraid of. So, hindi niya ito kinakatakutan. Sa atin po, bilang mga followers ni Jesus, following Jesus does not mean na hindi na po tayo mamamatay physically. Sapagkat alam po natin, maraming mga tagasunod si Jesus all throughout the history, maraming mga martyrs, maraming mga missionaries sa iba't ibang mga bansa na kung saan ay namatay because of their faith in our Lord Jesus. And even sa atin pong present na panahon, marami pa rin tayong from time to time na news na naririnig ng mga mananampalataya na namamatay because of their faith. Pero at this point in time, makakakuha po tayo ng sapat na courage upon knowing that Jesus Himself do not fear death. And therefore, ang sinasabi po dito, kung si Jesus hindi natatakot sa kamatayan, if we are Jesus followers, we should not also fear death. And I do understand, brethren, na this is something na madali lamang pong sabihin. Kasi pag nandyan na yung kutsilyo, I remember one time dito po sa gate ng church, may lumapit sa akin, kasi madilim pa dyan wala pa pong mga ilaw na poste. Nakabike lang ako, may bag, tapos may nakasabit na phone. Bigla na lang lumabas yung may barel. Ewan ko naman kung pellet gun lang yon, di ko naman na malalaman. Napasigaw talaga ako ng sobrang lakas. Kasi nagulat ako, bigla na lang siya lumabas sa dilim. So, nandito nung mga time na yun sila, I think si Kuya Bert, nandun din po ata, si Kuya Bert, si Ate Ana, si Kuya Mark, si Mami Valdez. Tapos paglabas nila, ayun, nahablot na yung cellphone ko. So, bilang tao, di ba, takot tayo na na maranasan yung kamatayan sa atin pong buhay Pero ito yung aral na tinuturo sa atin dito, na hindi natin dapat katakutan ang kamatayan sa atin pong buhay. So, tingnan natin yung letter D, yung susunod. So, yan yung danger, Ano man yung danger, buong tapang itong hinarap ni Jesus, hindi siya natakot sa kamatayan. So susunod na letter, ang susunod na letter D ay disciples. So binibigyang diin naman po dito kung papaanong yung mga disciples ay nawalan din po sila ng hindi po buo yung kanilang pananampalataya. At even at this point in time, hindi lang pala yung story ni Lazarus ang binibigyan ng diin. Kahit pala yung mga disciples, merong gustong ituro ang Panginoon sa kanila. Tapos minsan matatawa tayo doon sa nangyari dito. In verse 11, sabi po dyan ni Jesus, "Our friend Lazarus sleepeth, but I go that I may awake him out of sleep." Pero pagdating sa verse 12, paano po naintindihan ng mga disciples yon? Akala nila natutulog lang daw talaga si Lazarus. Kaya sabi nila na kung nagpapahinga lang si Lazarus, magiging okay naman din po siya eventually, Jesus. Kaya nung pagdating sa verse 14, diniretso na ni Jesus. Sabi niya, patay na si Lazarus. Sabi niya ganon. Pero pagdating sa verse 15,
Sabi niya, and I am glad for your sakes that I was not there, to the intent ye may believe. Nevertheless, let us go unto him. Tapos sabi ni Thomas, unto his fellow disciples, let us also go, that we may die with him. So, sa point of view, sa atin pong point of view, minsan parang mapapaisip tayo na bakit ganito yung mga disciples ng mga panahon na pag may sinasabi si Jesus, no, hindi agad nila maunawaan. Kasi pansinin po natin or alalahanin po natin na sa kanilang time, hindi pa kumpleto somehow yung picture. Hindi po kagaya nung, kaya nga mas ma-appreciate po natin yung panahon natin ngayon somehow, na nandito na yung scripture. Kasi yung narrative ng salvation mula Genesis hanggang Revelation, pinakita sa atin yung picture. Pero sila po, nandun pa lang po sila sa takbo ng kasaysayan kung paanong binubuo pa lang yung larawan ng gagawing pagliligtas ni Jesus. Kaya maraming mga bagay, dahil ang background lang po nila ay purely Old Testament, wala pa talaga silang New Testament background, yun lang kanilang araw-araw na pagsama kay Jesus. So ang daming mga bagay na nalilito pa sila at hindi pa nila lubos na maunawaan yung mga bagay na binabanggit po dito ni Jesus. But what we will appreciate here is kung papaanong si Jesus ay napaka-gentle, no, sa pag-ano po sa kanila, sa pagtuturo sa kanila. Talagang yung mga disciples, inaabot ni Jesus yung level ng pananampalataya na meron sila. Para unti-unti, sila po ay kanyang maturuan. At sabi dito, no, masaya daw po si Jesus. Hindi siya masaya dahil sinabi niya napatay na si Lazarus. Of course, walang kaibigan na magiging masaya sa kamatayan ng kanyang kaibigan. Pero ba't daw po masaya si Jesus? Kasi nga, sabi natin kanina, Jesus is our omniscient God. He knows everything and He knows the outcome nung mga mangyayari po. Unang-una, yung pinakang goal. Alam niya na yung kamatayan ni Lazarus ay mauuwi para mas maluwalhati ang kanyang dakilang pangalan. Pangalawa, alam ni Jesus Christ na sa pamamagitan ng pangyayaring yon, may mga tao na maliligtas at tatanggap at makakilala sa Kanya, mananampalataya sa Kanya bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanilang buhay. At pangatlo po, alam ni Jesus Christ that this event will pave a way for His death on the cross. Di po ba? Naipon na hanggang chapter 9, hanggang chapter 10, talagang pa-intense ng pa-intense yung intention ng mga Jewish authority na patayin si Jesus. Pero nung nangyari po itong chapter 11, dito pa mas naging matindi yung kanilang pagnanais na patayin si Jesus. At yung kamatayan ni Jesus doon sa krus ng Kalbaryo, yun ang magbibigay ng daan para masakatuparan yung kaligtasan na gustong ipagkaloob ng Panginoong Hesukristo. And pang-apat, sabi din Jesus dyan na masaya siya for your sake, referring sa mga disciples. Kasi nga po, upang sila din ay maniwalang tunay sa Panginoong Hesukristo. Because He was about to do something that no mere human can do or has ever did or done. Kasi nga po, bagaman kasama na nila araw-araw si Jesus Christ, alam natin na hindi ganun ka-solid yung kanilang paniniwala kay Jesus. Marami pa rin mga pagkakataon that they doubt. Hindi nila totally ma-comprehend. Sino ba itong kasama natin araw-araw? Ba't siya nakakagawa ng miracles? Bakit siya nakakapagpagaling? So hindi pa ganun ka-solid, no? Yung kanila pong pananampalataya din kay Jesus. Kaya nga po binanggit din dito si Thomas. Now regarding si Thomas, naisingit po siya dun sa story, doon sa salita na sinabi niya sa verse 16, may mga iba't ibang views po kung ano ba talaga yung intention ni Thomas dito. Sabi nung iba, out of courage daw ito. Na, o sige, sabi ni Jesus, okay lang na mamatay, hindi ako natatakot sa kamatayan. So si Thomas din daw, sige, samahan natin si Jesus, maging matapang tayo na mamatay para sa Kanya. So sabi nung iba, yun daw po ang ibig sabihin nito. Pero given yung personality na meron si Thomas at yung previous statement ni Jesus na ang purpose po ay para maniwala sila, mas pumapabor yung interpretation that Thomas' words here is a cynicism. Parang naging sarcastic po si Thomas because of his unbelief kay Jesus. Kasi we will also remember na kahit na nung nag-resurrect na si Jesus, si Thomas yung nagsabi na kapag hindi ko nakita yung butas sa kamay ni Jesus Christ at sa kanyang tagaliran, no, ay hindi ako maniniwala. So how can we expect na dito magiging courageous siya to die for Jesus?
So, may mga ganyan po silang pinagdadaanan kahit mga lingkod na sila or disipulo sila ng Panginoon. Kaya bahagi sila nung kabuuan ng story na turuan sila ng Panginoong Jesucristo para mapagtibay yung kanilang pananampalataya kay Jesus. So, bago po tayo mag-proceed sa ating pong third letter, R, I also hope and pray na gaya ng goal ni Jesus for the delay, yung kanyang delay sa pagpunta kay Lazarus, and His hope para sa mga disciples na mapagtibay yung kanilang pananampalataya. Tayo rin po this morning ay talagang maa-amaze kung sino yung Jesus na sinasamba natin, na inaawitan natin linggo-linggo. And our amazement to Jesus will move us to put our complete trust in Jesus as our personal Lord and Savior. Talagang mananampalataya din tayo. Yayakapin natin yung mga katotohanan na ibabato po sa atin ngayong umaga. So let's proceed with the third letter, R. So which is the resurrection na mismo. So tingnan po muna natin. Letter A, the scenarios. So pansinin po natin yung mga senaryo. Mahalaga po ito kasi ito po yung magpapatunay na hindi po joke-joke yung nangyayari dito na kamatayan, hindi lamang to imbento. Totoong kamatayan ang tinutukoy ni Jesus po dito. Sabi sa verse 17 to 19, when Jesus came, He found that He had, so ito yung number one proof, He had lain in the grave 4 days already. So nandun na po siya, no? Sa kanyang libingan, 4 na araw na. Verse 18, now Bethany was nigh unto Jerusalem, about 15 furlongs off. So niresearch ko po ito, yung distance ni Jesus ay hindi ganun kalayo. Halimbawa po, galing ka ng church, papunta ka ng Palmera sa aming tinitirahan. 5 kilometers yon. Mas malayo pa yun kumpara sa distance ni Jesus sa sa Bethany na kinaroroonan po nila Mary, Martha, and Lazarus. Nasa 3 kilometers lang yung kanyang distance po dito, no? So, yung second proof natin, sa verse 19, sabi po dito, maraming mga Hudyo yung pumunta kay Mary and Martha. Siyempre, hindi naman po sila pupunta ng walang dahilan. Alam naman, banding lang sila doon, fellowship. Meron ngang namatay, kaya may mga tao na pupunta. At ang purpose nila, thirdly, to comfort them concerning their brothers. So ilan lang yan sa mga phrases, words, or statement na magpapatunay na talagang si Lazarus po ay patay na. And Jesus' statement and His knowledge about everything is true and accurate. Kasi una nang sinabi ni Jesus sa mga disciples, alam ni Jesus, patay na si Lazarus. At ito nga, pinatunayan na hindi nagmimintis ang knowledge ni Jesus at never na magmimintis ito ang kanyang knowledge sa lahat ng bagay. So that's number 1, yung mga scenarios. Number 2, ginamit ko na lang po yung word na salutation or greetings or papaano sinalubong ni Martha ang atin pong Panginoong Jesus para maging consistent yung letter S. So ano po nangyari dito? Unang-una, pinakita ni Martha yung kanyang disappointment and grief nung sinalubong niya si Jesus. So sabi niya, Lord, kung nandito ka lang sana, no, hindi sana namatay yung aking kapatid. Kasi nga, alam nila na si Jesus ay nagpapagaling ng mga may sakit. At this point in time, she was not doubting Jesus intellectually. But the problem is, she lacks the knowledge about who Jesus really is and what Jesus can do. Na ba't sinabi natin hindi naman nagda-doubt si si Martha intellectually? Kasi pagdating po sa verse 24, mapapansin natin na in-express niya yung kanyang pananampalataya at paniniwala patungkol sa katuruan sa muling pagkabuhay ng mga nangamatay kay Kristo. Sabi niya, in the last days, di po ba? Sabi niya, Opo Lord, naniniwala ako, mabubuhay muli ang aking kapatid in the last days. So tama yung doctrine na pinanghahawakan ni Martha. Intellectually, meron siyang knowledge. Revelation 24:6, yan po yung isa sa references, no, patungkol sa muling pagkabuhay ng mga namatay kay Jesus Christ. So, hindi lamang po yung resurrection ang kanyang pinaniniwalaan. She even confesses yung isang napakalalim na confession about sino si Jesus Christ. Sabi niya, naniniwala siya na si Jesus ang Kristo, ang Messiah, ang anak ng Diyos na ipapadala ng Diyos para magligtas sa sanlibutan. So tama po ba or mali yung doctrine ni Martha? Di ba tama po?
yung lahat, meron siyang head knowledge about everything. Yung nga lang po, at this juncture, hindi pa ganun talaga kakumpleto yung kanyang understanding sa statement na binitawan niya about sino si Jesus Christ. Hindi pa ganun kalalim. Pero gaya ng mga disciples, no, hindi pa nila talaga ma-comprehend. Martha's personal faith in Jesus is weak, though her intellectual and biblical knowledge about Jesus is great. So this is the reason kung bakit hindi niya po agad na-gets yung statement ni Jesus, no, yung kanyang intent sa verse 23. Sabi ni Jesus, Lazarus will rise again. So hindi niya na-gets na nung time na yon, sinasabi ni Jesus na, ngayon mismo, I'm not talking about sa ano pa po, no, sa last days. So Jesus was talking about nung araw na yun mismo, sabi niya, bubuhayin niya si Lazarus. So Martha misses entirely the more immediate and present application Jesus has in mind nung mga oras na iyon. Beloved, hindi po malayo si Martha sa bawat isa sa atin. Ako po personally, no, I can relate to her. Somehow, I can say that I have great knowledge about Jesus. Siyempre, nag-aral ka sa Bible school or bata pa lang, nasa Sunday school ka na, may Awana Club, mapupuno ka ng intellectual knowledge. But I have little faith in Jesus. Kaya while I was studying this, ako yung unang-unang na-rebuke. Sabi ko, parang ako to si Martha. Madami kang alam sa Bible, marami kang alam sa doctrine, pero how is your faith in Jesus? Talaga bang pag may pagsubok, kinakikitaan na nananatili kang matatag at nagpapatuloy na nananampalataya kay Jesus? So the challenge to Martha here is not merely to have intellectual assent. Huwag lang tayong maniwala sa ating isip, but to really put her faith in Jesus. Maniwala tayo kung ano talaga yung kayang gawin ni Jesus, na may ginagawa si Jesus at meron siyang gagawin. Sabi nga nung kanta po, no, God will make a way. So Jesus is asking her if she truly believes the lordship of Jesus over death. Naniniwala ka ba talaga na meron akong kapangyarihan? Hindi lamang sa sakit, kundi even sa kamatayan. Yun yung tanong talaga ni Jesus dito kay Martha po. Kaya nga, ito na, binitawan na ni Jesus yung panglimang I am statement niya. Sabi ni Jesus, I am the resurrection and the life. He that believeth in me, though he were dead, yet he shall live. And whosoever liveth and believeth in me shall never die. So yan yung napakagandang statement and claim ni Jesus Christ patungkol po sa kanyang sarili. He was not merely saying na meron akong kapangyarihan laban sa kamatayan. Ang sinasabi po dito ni Jesus, siya mismo ang muling pagkabuhay. Siya mismo ang buhay. And this is why lahat ng mananampalataya kay Jesus Christ, umabot man po tayo sa point na physically mamatay tayo, tayo po ay mga bubuhay na magmuli. At yun po yung ating buhay na pag-asa. And this is why it is important that we make sure we believe in Jesus and that we will help other people to also believe in Jesus. Kasi siya lamang po ang ating pag-asa upang tayo ay mga buhay na magmuli pagdating ng panahon. Pero kung hindi tayo totoong mananampalataya kay Jesus Christ, meron namang muling pagkabuhay ng mga hindi mananampalataya, pero patungo yon sa habang buhay na kamatayan. Pero yung muling pagkabuhay na tinutukoy dito ay yung muling pagkabuhay natin kasama si Kristo doon sa kanyang kaharian sa langit. At paano pinatunayan ni Jesus that He is the resurrection and the life? It was when He resurrected Himself from the dead. Siya mismo, nagawa niyang buhayin ang kanyang sarili. In John chapter 2, 19 to 21, dineclare ni Jesus, no, na bubuhayin niya yung kanyang sarili. Naalala po natin yung account doon sa about sa templo. Sabi ni Jesus, no, destroy this temple, referring to Himself. And in 3 days, I will raise it up. So, yun yung kanyang prophecy, na bubuhayin niya yung kanyang sarili, yung kanyang declaration. At pagdating sa 1 Corinthians 15:4, na-fulfill ito. Ano po yung patotoo na binitawan ni Apostle Paul? Sabi ni Paul, He was buried, and that He rose again the 3rd day, according to the Scriptures.
So beloved, if we have faith in Jesus, we can have life beyond the grave. We can have eternal life with Jesus in heaven. Jesus is the resurrection and the life. Beloved, ano yung kinakatakot natin ngayon na mauwi tayo sa kamatayan? Pagkagutom? Natatakot ka bang magutom dahil pag namatay ka, tingin mo yun yung katapusan ng buhay? Beloved, that's not the end of life. If you are in Jesus, mamatay ka man sa gutom, mabubuhay ka magmuli kung meron kang pananampalataya. And wala pa akong nakitang anak ng Diyos na namatay sa gutom. Kaya pag namatay ka sa gutom, baka hindi ka anak ng Diyos. Di ba? Kasi kung anak tayo ng Panginoon, hindi niya tayo pababayaan eh. We have nothing to fear. Kaya nga po yung mga apostles, yung mga Christian martyrs, pag binalikan natin yung story nila, talagang very bold yung kanilang mga statement. I am willing to die for Christ. Kasi ito yun, naniniwala sila that Jesus is the resurrection and the life. Sunugin niyo man ako, maging abuman yung aking katawan, bubuhayin ako muli ng Panginoong Jesucristo pagdating ng panahon. So if we have Jesus, and I hope and pray that all of us here this morning, mga kapatid, we are embracing this doctrine. We are embracing and professing our faith. Ano man mangyari sa atin pong buhay, we will all live. We will all be resurrected just like what Jesus promised here. So pansinin naman natin yung naging salutation ni Mary. Basically po, no, halos parehas lang naman po sila na naging response kay Jesus except that she fell down at His feet. Ito yung gesture talaga ni Mary, yung pagpapakita ng kanyang devotion sa Panginoon. Pero still, pira-piraso rin yung knowledge ni Mary about kung sino po si Jesus. Because the full revelation of the display of Jesus' power over life ay mangyayari pa lang. So hindi pa talaga kumpleto. Even kay Mary, kahit ganun siya ka-devoted sa Panginoon, ay hindi pa po ganun kabuo. So iba po yung Mary na tinutukoy dito. Ito yung kapatid ni Lazarus. Iba pa yung Mary Magdalene at iba pa rin po yung Mary, the mother of Jesus. So huwag tayong malilito kasi yung pangalan na Mary, very common po yan sa kanilang panahon. So, pansinin po natin na ang senaryo dito, para silang mga talunan ng kamatayan. They are hopeless. Lord, kung nandito ka lang, di sana mamamatay yung kapatid ko. Sabi nila parehas kay Jesus. Si Mary at si Martha. And this is why, sabi po dyan, Jesus was troubled. And He wept. He wept and He was troubled. At pagdating sa verse 38, sinabi diyan, He was groaning. Hindi lamang dahil namatay si Lazarus. Mababaw lang yun. It could be one reason kung bakit siya umiyak. Pero merong mas malalim na rason kung bakit yun yung naramdaman ni Jesus. He wept, He was troubled, and He was groaning. At ano po yun? Because Jesus know what death can do to people. Yung pala yung underlying reason kung bakit yung John 11:35 na lagi natin binabanggit, Jesus wept. Not merely because his friend Lazarus died, but because He knows what death will do or can do to people, just like what's happening here. Death can blind people to see and trust in Jesus. Just like Mary and Martha. Death can bring hopelessness, faithlessness to Jesus. Di ba po may mga tao, I don't know kung naka-encounter na po tayo, na yung isang tao, namatayan ng mahal niya sa buhay, tapos nung namatay yung pinakamamahal niya, active siya sa paglilingkod, pero dahil nawala yung kanyang pinakamamahal, tumigil sa paglilingkod. Yung iba nagagalit pa sa Diyos. Lord, faithful naman ako sa iyo. Ba't kinuha mo yung asawa ko, anak ko, or kung sino man? Di ba po may mga ganyang reality ng buhay? Because of death. They became hopeless and faithless. Ang kamatayan ay mapangwasak. Hindi lamang physically, but more so spiritually. So pagdating sa verse 36, ang napansin lang ng mga tao ay yung normal na expectation nila na mararamdaman ni Jesus sa isang kaibigan na pumanaw. No? He wept. Kala nila, yun lang yung reason. At yung iba naman po, napaisip sila, naging palaisipan sa kanila, no? Ano kayang gagawin ni Jesus? Kaya rin kaya niyang buhayin yung mga nangamatay na? So nag-iisip sila ng ganyan.
Sabi nila, mabubuhay kaya ni Jesus yung patay? Gaya nung pagbabalik niya, naalala niyo yung chapter 9, binalikan nila yung story. Kasi kumakalat sa kanila yung balita na si Jesus, yung isang taong ipinanganak palang bulag na ay binuhay. Ano yung binalik yung paningin? So naglalaro na sa kanilang isipan, ano ang gagawin ni Jesus? Kaya niya ito. So dito na papasok yung letter D, yung pang-apat nating letter S, verses 38 to 45. The superb miracle. So, yun naman po yung ginamit kong term dyan. The superb miracle. So, pagdating sa verse 39, sabi po dito ni Jesus, take ye away the stone. Mga malalaking pang-cover po yun sa kanilang graveyard noong mga time na yun. Pero sabi ni Martha, matagal na pong patay si Lazarus at mangangamoy po siya kapag tinanggal natin yung cover ng kanyang grave. Kasi 4 na araw na po siyang patay. So she was critical dun sa decision at command na sinabi po ni Jesus, no? At bakit po ba hinintay ni Jesus Christ na matapos yung 4 na araw? Kasi po mayroong Jewish superstition noong mga panahon nila na ang isang kaluluwa daw po ng tao kapag namatay na ay naglilinger pa rin in 3 days, hoping na makabalik siya sa kanyang physical body. So pagdating daw po ng ika-4 na araw, unanimous yung kanilang thinking na hindi na mangyayari yon pag umabot yung 4 na araw. So, pinaabot ni Jesus ng 4 na araw. Para sa kanilang thinking, talagang nandun yung impossibility. No? Wala silang masabi na, ay, kaya lang naman nabuhay si Lazarus kasi, di ba, ang paniniwala natin, pag 3 araw pa, pwede pa yan ma-revive. Pero, pang-4 na araw, ginawa ito ni Jesus. At sinabi niya, if thou wouldest believe, thou shouldest see the glory of God. So ito yung tinutukoy ni Jesus sa verse 4. Sabi niya that this sickness is for the glory of God. Sabi niya, Martha, makikita mo yung kaluwalhatian ng Panginoon kung ikaw ay tunay na mananampalataya. Kasi di ba po, nung mga una, puro intellectual knowledge, doctrine, paniniwala. Pero at this point in time, nung may ginagawa na si Jesus, hindi pa rin siya makapaniwala. Pinipigilan pa niya si Jesus. Kaya sabi na ni Jesus, kung maniniwala ka, sabi niya ganun, makikita mo ang kaluwalhatian ng Diyos. So they took away the stone, at nung si Kristo ay nanalangin, nagpasalamat siya sa Diyos Ama. Sabi niya, I knew that thou hearest me always, Father. But because of the people which I stand by, I said it, that they may believe that thou hast sent me. Okay, so most likely, sinasabi ito out loud ni Jesus Christ para maniwala yung mga tao na siya ang sinugong tagapagligtas. At yun na nga po, sa verse 43, sinabi niya, Lazarus, come forth. Inutusan niya ang patay na muling mabuhay. In verse 44, sabi, he that was dead came forth, bound hand and foot with grave clothes, and his face was bound about with a napkin. At sabi ni Jesus, loose him and let him go. So siguro no, yung senaryo ng mga panahon na yun, never pa silang nakakita ng ganito. They could have witnessed yung mga miracles ni Jesus, pagpapagaling ng mga sakit, but never a time na na-witness nila ang isang patay ay binuhay ni Jesus. So maraming mga tao ang nanampalataya at naniwala kay Jesus because of what Jesus did. So pinatunayan ni Jesus yung kanyang kapangyarihan sa kamatayan, no, by commanding Lazarus to come out from the dead. And its purpose is not to just make us wonder sa power ni Jesus, but this is actually an invitation. Kaya po ito kinuwento dahil iniimbitahan nito ang lahat ng mga tagapakinig. Hindi lamang yung kanilang present audience, but even us, yung audience in the 21st century na manampalataya tayo kay Jesus. Kaya pansinin niyo po, pagdating dyan sa verses 40 to 45, 3 beses binanggit yung salitang believe. Kasi this is an invitation. Huwag lang tayong mamangha, huwag lang tayong tumingin. Maniwala ka, ilagay mo ang iyong pananampalataya na ikaw din mararanasan mo ito personally, literally. Pagdating ng panahon, we will all be resurrected from the dead. And my prayer this morning, mga kapatid, is that we will all go home believing that Jesus indeed is the resurrection and the life. That no matter what happens sa atin pong future, we will put our trust in Jesus that He can resurrect us, just as He has resurrected Himself from the dead. Naniniwala ka po ba dito?
Sa lahat po ng naniniwala, pwede po ba kayong tumayo? Pwede po tayo mag-resurrect? Ayan. Ayan, magre-resurrect po tayo. Sige, pwede na po tayong maupo, no? Amen. I hope totoo po yung ating confession of faith. Someday, kung maniniwala ka kapatid, lahat tayo mabubuhay na magmuli. And even, yung mga nauna sa atin, na alam natin, nanampalataya sila ng buong buo kay Jesus, makakasama natin sila muli, kasama ni Jesus Christ. But it is sad to know na yung mga kamag-anak natin na hindi totoong nanampalataya kay Jesus, hindi namuhay para kay Kristo, that's the end. Yun po yung malungkot na part doon. Na sana na-share natin sila ng gospel. Na sana nung buhay pa sila, no, talagang nilapit natin sila sa Panginoon. I don't know. Kung sa bawat bahay natin, meron pa ba tayong nakakasama araw-araw na hindi pa nila kilala si Jesus? I hope this will be our opportunity to tell them the gospel of Jesus Christ, that Jesus is the resurrection and the life. Upang pagdating ng panahon, we do not know. Life is so tricky. We do not know kung pag-uwi natin sa bahay ay makakauwi pa tayo ng buhay. So let us grab the opportunity to tell them that Jesus is the resurrection and the life. So that someday, they will also experience yung power ni Jesus Christ. Later, we also have another opportunity sa ating pong kapihan para mag-share din po ng gospel upang yung mga taong papadala ng Panginoon dito, no, they will be resurrected with us, with Jesus. Tayo po ay manalangin. Yes, Lord, maraming salamat po sa iyong kabutihan sa bawat isa sa amin. And this is such an amazing experience that is about to happen sa amin, Lord, just as you promised. Dalangin namin, Panginoon, na kung kami man po sa buhay na ito, kung hindi ka pa babalik, ay bawian ng physical na buhay. Hindi po ito yung maging cause ng pagkadismaya, pagkawala ng pananampalataya. Because we will remember, even at the deathbed, Panginoon, your promise about our resurrection. Because you, yourself, Lord, resurrected yourself from the dead. At nawa, Lord, ito po yung magbigay ng kalakasan sa aming pananampalataya. Whatever challenges we may be facing right now sa aming pong buhay, we have our living hope in our Lord and Savior, Jesus Christ. To you we give all the glory and praises. We thank you, dear Jesus, for your promise. And we thank you sapagkat pinatunayan mo po ito doon sa krus ng Kalbaryo at sa iyong muling pagkabuhay na ito pong mga bagay na ito ay totoo. Purihin ka po, Ama. Salamat po sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Ito po ang panalangin. Amen. Amen.